Ang simbahang Kristiyano ay palaging nasasangkot sa mga iskandalo. Ngunit kamakailan lamang ay mas madalas itong lumabas sa mga trending na balita. Kaya't samahan niyo akong alamin kung ano ang mali sa mga tekstong ito at kung ano ang mga sensational facts na tinatago sa atin ng Vatican. Ito ang The Gospel of Barnabas. Ito ay nagbibigay ng pagdududa sa lahat ng sinasabi sa atin ng simbahan tungkol kay Kristo. Ito ay natagpuan ng hindi sinasadya noong taong 2000 sa Cyprus. Nagkaroon lamang ng regular na pagsalakay ng pulisya sa mga pinaghihinalaang mga smuggler. Naiisip mo ba ang kanilang pagkagulat nang makuha nila ang isang lumang manuskrito mula sa isa sa mga nagkasala at ang kasunod na pagsusuri ay nagsiwalat na ito ay nilikha 1,500 taon na ang nakalilipas. Ang mga legal na paglilitis sa artifact ay nagpatuloy sa loob ng mahigit 1 dekada at noong 2012 lamang ay naibigay na sa wakas ang ebanghelyo sa Ankara Ethnography Museum sa Turkey para sa karagdagang pag-aaral. Agad nakita ng mga eksperto ang kahinahinala na ang teksto ay malamang na isinulat ni Apostol Barnabas. Ngunit hindi ba ang mga apostol o ang 12 disipulo ni Kristo ang kanyang pinakamalapit na mga tagasunod? Ayon sa Biblia, walang Barnabas sa kanila, ngunit sinabi ng may akda ng The Gospel of Barnabas na mayroong 70 apostol si Jesus sa halip na 12 at siya ang kanilang pangunahing pinuno. Bukod dito ay halatang hindi nagustuhan ni Barnabas ang isa pang apostol na nagngangalang Paul o si Pablo. Kahit na ang Pauline Epistles ay itinuturing ngayon na ang pinakamahalagang bahagi ng bagong tipan sa pundasyon ng halos buong Kristiyanong teolohiya. Gayunpaman, inilarawan siya ni Barnabas bilang halos isang baliw sa prologue at epilog ng gospel dahil nagkamali si Paul sa paniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Barnabas naman ay nakatitiyak na ang Diyos ay iisa kaya ang konsepto ng Trinity kasama ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ay hindi maaaring maging totoo at iyon ay naaayon sa mga ideya ng mga sinaunang Kristiyano. Tandaan na ang salitang Trinity ay hindi binanggit sa Biblia. Noong ika-4 na siglo AD, ang First Council of Nicaea ang nagpakilala ng ideya ng Trinity na noon ay batang relihiyon pa lang. Si Barnabas ay hindi tumigil doon at sa mga ebanghelyo kabanata 39. Sinabi niya na si Jesus ay isang regular na mortal na tao na nakaranas ng divine illumination at ang tunay na Mesyas ay darating lamang sa loob ng 500 taon. Tinitingnan ito ng maraming kilalang Muslim bilang isang propesya dahil ipinanganak si Muhammad sa Mecca eksaktong 5 siglo pagkatapos ni Hesukristo. Bukod pa doon ay may ibang pananaw si Barnabas sa paraiso. Naiisip niya ito bilang siyam na magkahiwalay na antas tulad ng impyerno o sa halip siyam na langit. At habang inookupahan ng mga banal ang pinakamataas na palapag at may kahangahangang oras doon, kung mapupunta ka ng mas malapit sa ibaba, hindi ito magiging kakaiba sa iyong dating buhay sa mundo. Nangangahulugan ito na ang mga Kristiyano ay dapat na 2 beses na mas matuwid kung nais nilang mapunta sa mas makalangit na lugar. Ngunit ang pangunahing aral ay ang kaligtasan para sa mga huling kabanata ng Ebanghelyo. Ang dating hindi kilalang apostol na ito ay naglalarawan ng pinakamahalagang pangyayari sa bagong tipan sa isang ganap na naiibang paraan kaysa kay Paul. Ayon kay Barnabas, noong huling hapunan alam na ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas, ngunit hindi siya nahuli ng mga sundalong Romano dahil kinuha siya ng mga banal na anghel mula sa bintana. Kasabay nito, malamang na binago ng Diyos ang mukha ni Judas sa paraan ng pagsasalita para maging kamukha niya si Jesus at sa halip ay siya ang maipako sa krus. Sa makatuwid ang taong ipinako sa krus ay hindi si Kristo. At ang pinahirapan ay si Judas Iscariote. Samantala, sinasabing si Jesus ay nagsabi kay Barnabas na isulat ang katotohanan para malaman ng lahat kung ano talaga ang nangyari doon. Kung ako ang tatanungin tungkol sa impormasyong ito,
Marahil ay may personal na sama ng loob si Barnabas at gusto niyang maghiganti kay Paul. Kaya naman mariin niyang itinatanggi ang lahat ng naiisip niyang isinulat ni Paul. Kaya bakit natin kailangang paniwalaan kung may kredibilidad ba ang mga tekstong ito? Pero ang kakaiba ay bakit masyado itong big deal para sa Vatican. Ang punto ay ang mga legal na paglilitis sa ebanghelyo ni Barnabas ay napakatagal dahil ang mga kinatawan ng simbahan ay madalas na nakikialam sa judicial process. At nais nilang maibigay kaagad ang teksto sa museo nang walang anumang pagsusuri ng eksperto. Maaari bang sila ay natatakot na ang bagong kaalaman ay makakasira sa batayan ng Kristyanismo? Dahil hindi nangangailangan ng isang henyo upang maunawaan na ang Vatican ay paminsan-minsan ay nagsisinungaling sa atin. Si Socrates ng Constantinople, isang historiador ng simbahan noong ika-4 na siglo, ay nagsabi na mayroong isang simbahan na itinatag sa lugar kung saan ipinako sa krus si Kristo. Si Flavia Julia Helena Augusta, ina ng emperador na si Constantine the Great, kalaunan ay sinubukang gibain at natagpuan ang 3 krus na nakalatag sa ilalim ng gusali. Lahat ng mga Kristiyano ay agad na sinubukang makakuha ng isang piraso ng makasaysayang relic. Kaya ang mga krus ay nahati-hati sa pagitan ng maraming mga templo sa Europa. Gayunpaman makalipas ang 1,000 taon, napansin ng French theologian na si John Calvin ang isang nakakapukaw kaisipang detalye na kung kukunin natin ang lahat ng mga piraso na kasalukuyang sinasamba bilang mga remnants ng mga krus na iyon, ay magkakaroon ng sapat na kahoy upang sirain ang isang ganap na bagong simbahan. Sa paglipas ng mga siglo ang mga opisyal ng Vatican ay nagsasaayos ng Biblia para sa kanilang sarili. Ano nga ba ang tinanggal nila sa huling malaking paglilinis ng Biblia na nangyari noong 1684? Nang alisin ng Vatican ang 14 sa 80 orihinal na aklat na itinuturing na sagrado. At hindi lang ito minsan. Nangyari na ito ng ilang beses lalo na sa mga unang siglo ng kasaysayan ng simbahan. Mula noon ang mga ebanghelyo na nakikita ng mga pari na hindi nararapat ay tinatawag na apokrifa. Ang salita ay nagmula sa salitang Griego na literal na nangangahulugang nakatago o hidden. Ano ba itong malaking sikretong tinatago ng Vatican? Isa sa mahiwagang apokripas ay ang tinatawag na The Gospel of Thomas. Ito ay natagpuan noong Disyembre 1945 malapit sa lungsod ng Nahamadi, Egypt. Ang mga teksto ay nahukay mula sa mga guho sa ilalim ng lupa na dating isa sa mga pinakalumang aklatan. Ipinapalagay ng mga siyentipiko na ang papyrus ay inilibing matapos tanungin ni Bishop Athanasius ang pagiging lehitimo nito at malinaw kung bakit inilalarawan ng may akda si Jesus bilang isang mabilis magalit at egocentric na tao. Kiniklaim ni Thomas na idineklara ni Kristo ang kanyang sarili bilang isang Diyos sa kanyang pagkabata pagkatapos matutong magsalita. Pero nakapagtataka na ang mga ebanghelyong inaprubahan ng simbahan ay nagbibigay sa atin ng kaunti o walang impormasyon tungkol sa pagkabata o kabataan ni Hesukristo. At marahil iyon ay dahil natagpuan ng Vatican ang mga kwentong iyon na wala sa linya at sinubukang burahin ang mga ito. Ngunit sa totoo lang ay hindi masyadong nagdetalye si Thomas tungkol sa talambuhay ni Kristo at nakatutok lang sa kanyang mga talumpati o sa halip ay sa paghahanap ng mga pangunahing kahulugan sa mga talumpati ni Kristo. Natitiyak ng apostol na ang pagkakaroon lamang ng kasanayan sa pagtukoy sa kanilang tunay na mensahe ang makapagbibigay sa iyo ng pagkakataong mapunta sa langit, hindi ang iyong mabubuting gawa. At dahil mahirap itong gawin, ang karamihan sa mga mananampalataya, ayon kay Thomas, ay hindi kailanman mabibiyayaan ng divine grace. Ang ganitong malayang interpretasyon ng Kristyanismo ay malabong makaakit ng mga bagong tagasunod, kaya marahil inuuri ng simbahan ang Gospel of Thomas bilang apocryphal na sulat. Sa kabuuan ay may kasama itong 114 na kasabihan na iniuugnay kay Jesus
at 40 sa mga ito ay hindi matatagpuan sa alinmang banal na kasulatan. Ang ilan sa kalahati ng 40 na ito ay naglalaman ng sabihin nating lubos na kontrobersyal na pangungusap tungkol sa kababaihan. Sa parehong numerong 114, sinabi ng tagapagligtas na gagawin niyang lalaki si Maria Magdalena upang makapasok siya sa kaharian ng langit. Pero bakit? Sigurado si Thomas na tinanggihan ni Kristo ang ideya na ang mga babaeng kaluluwa ay maaaring maging immortal. Gayunpaman ang mga lalaki ay halos hindi nakakakuha ng mas magandang pagtrato. At ang inilarawan na Jesus sa Ebanghelyo ay nag-aangkin na ang mga lalaking hindi tuli ay ipinagbawal din sa langit. Hayagan na tinawag ni Tomas ang kanyang sarili na kambal na kapatid ni Jesus na ipinanganak ng ibang babae. Kaya't hindi nakakagulat na ang Ebanghelyo ay inalis sa Biblia. Maaaring totoo ang ilan sa mga paghahayag ni Tomas na ito. Marahil ay hindi nila ginugulo ang simbahan noon, pero pagkatapos ay biglang ginugulo na nila. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hiniling ng mga theologians at mga ministro na alisin ang buong mga aklat mula sa Biblia sa paglipas ng mga panahon. Ang relihiyon ay isang napakagandang bagay, ngunit paano tayo magtitiwala sa mga taong humuhubog nito kung sa isang punto sa kasaysayan ay hindi nila makita na ang Papa ay isang babae? Noong 858, isang malaking iskandalo ang sumabog sa Vatican City sa panahon ng prosesyon malapit sa Lateran Basilica. Si Pope John VIII na 2 taon nang naghahari ay nagkasakit ng husto. Ang mga miyembro ng kanyang inner circle ay handang magbigay ng anumang tulong, ngunit biglang napagtanto ng lahat na mayroong isang napaka-espesipikong uri ng sakit ang Papa at siya ay nanganak sa gitna ng kalye. Nasa huli ay tinawag siyang Pope Joan. Ipinanganak sa German city of Mainz na binigyan ng napakatalinong memorya. Ang batang babae ay nagsimulang magpanggap bilang isang lalaki upang makapag-aral dahil ang pamumuhay ng isang babaeng na pangkaraniwan para sa panahong iyon ay hindi niya kailanman nagustuhan. Dumating ang oras na naimbitahan si Joan sa Rome habang siya ay nagpapanggap na lalaki. Naatasan siyang maglingkod bilang papa. Tragically, nahulog siya sa isang opisyal na nagtrabaho sa Curia at siya ay nagkaroon ng anak dito. Hindi siya nakaabot ng ligtas sa palasyo ng Lateran kung saan maaaring maitago ang bagong panganak sa mundo. Nang biglang naunawaan ng karamihan na naloko sila sa loob ng maraming taon, ang galit ng mga tao ay binato si Joan hanggang sa mamatay sa mismong kalye kung saan ipinanganak niya ang kanyang sanggol. Ngayon tinitiyak sa atin ng simbahan na ito ay isang ganap na katang-isip lamang at si Pope Joan ay hindi kailanman umiral. Ngunit kung ano ang nag-udyok sa atin na tanggapin ang mga pahayag na ito? Mayroon bang anumang matibay na ebidensya ang Vatican na ang mga aklat na inalis nila sa Biblia ay misleading? Kung minsan ang Apokripa ay sumasalungat hindi lamang sa mga dogma ng Kristyanismo kundi pati na rin sa common sense. Sa 3 kabanata ng kanyang ebanghelyo ay sinabi ni Barnabas na noong ipinanganak si Kristo, si Poncio Pilato ay naging mataas na opisyal na ng Judea. Ayon sa makasaysayang datos, ipinadala siya upang pamahalaan ang lupaing iyon nang si Jesus ay 26 na taong gulang na. Sa 20 at 21 kabanata, sinabi ng may akda na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa Nazareth, isang lungsod malapit sa dagat ng Galilea. Well, ito ay aktwal na matatagpuan 25 kilometro ang layo mula sa baybayin. Iyon ay 5 oras ng mabilis na paglalakad. May mas malaking pagkakaiba sa pagitan ng lungsod ng Tyre na naroroon sa Gospel of Barnabas at ang tunay na lugar nito sa mapa. Sa kabanata 79 ang Tyre ay sinasabing malapit sa ilog Jordan bagamat sa katunayan mahigit 48 kilometro ang naghiwalay sa kanila. Ngunit hindi lang iyon, ang sukat ng mga pagkakamali ay patuloy na lumalaki.
Sa Kabanata 63, binanggit din ni Barnabas ang Nineve na kabisera ng imperyo ng Assyria na malapit sa Mediterranean Sea. Bagaman ayon sa arkeolohikal na ebidensya, ito ay 645 kilometro sa silangan sa kasalukuyang panahon ng Iraq. Kahit na may makabagong mga sasakyan, posible na maabot ang distansyang ito sa loob ng hindi bababa sa 6 na oras. Ang mga eksperto ay nagtataka kung anong uri ng sasakyan ang minamaneho ni Barnabas kung nakita niya ito ng malapitan. Sa Ebanghelyo, ang impyerno ay nahahati sa 7 antas at bawat isa sa kanila ay bumabati sa mga makasalanan na may iba't ibang anyo ng pagpapahirap. Mayroon lamang 2 pagpipilian dito. Si Barnabas ay maaaring isang visionary na maaaring mag-pre-order at magbasa ng mga aklat ilang siglo bago ito isinulat o hindi siya isang apostol. Maaaring siya ay isang medieval author na sinubukang gumawa ng mga karagdagan sa post-factum ng Biblia. Karamihan sa mga modernong eksperto ay naniniwala na ang edad ng teksto ay hindi natukoy ng tama at mukhang nagkaroon ng regular na paghahalo. Ang iba pang teksto ng pagbagsak ng pinagmulan ng Gospel of Thomas ay walang problema sa mga petsa at halos hindi posible na tanggihan ang katotohanang batayan nito dahil ang may akda ay hindi nais na magbigay ng anumang mga detalye ng talambuhay tungkol kay Kristo. Gayunpaman, labis na kinapupuotan ng mga theologians ang Gospel of Thomas kung kaya't nagtatagpa sila ng isang espesyal na society na ang mga miyembro ay nagsimulang pabulaanan ang teksto sa bawat linya. Tinawag ito ng Christian theologians na pinagmulan ng Alexandria na isang peke at isang maling pananampalataya. Tinanggihan ito ni Eusebius na isang Griegong mananalaysay ng Kristyanismo bilang isang walang katotohanan at hindi makadiyos na katang-isip. Habang pinayuhan ng pari na si Cyril ng Jerusalem ang kanyang mga tagasunod na iwasan ang ebanghelyo ni Thomas kahit anong mangyari. Ako lang ba o parang PR campaign ba ito na inilunsad para hindi maiwasang maging interesado ang mga tao sa ipinagbabawal na banal na kasulatang ito? Napagpasyahan ni Thomas na ang mga mamamayan ay mas magiging handa na yakapin ang bagong pananampalataya kung ang mga kwento sa Biblia ay magpapaalala sa kanila ng mga pamilyar na kwento at alamat. Marahil kaya tinawag niya ang kanyang sarili na kambal na kapatid ni Jesus na ipinanganak ng ibang babae. Actually ito ay isang muling pagsasalaysay ng isang sinaunang mitolohiyang Griego tungkol sa demigod na si Hercules at sa kanyang mortal na kambal na kapatid na si Iphicles. At marahil si Jesus ay hindi kaibig-ibig sa Gospel of Thomas dahil ang mga pagan gods ay pare-pareho lang. Sa Middle Ages ang paghahanap sa mga banal na kasulatan ay isang tiyak na paraan upang makarating ka sa langit. Pero tignan muna natin ang mga sinasabi ng mga eksperto tungkol sa mga kontradiksyon sa Biblia. Simula sa mga unang pahina ng Lumang Tipan. Ang tanyag na kwento ng paglikha ay nagtuturo sa atin na ginawa ng Diyos ang tao sa ika-6 na araw, kapwa babae at lalaki sa parehong oras. At pagkatapos ay sa susunod na kabanata mababasa natin na ang unang tao sa lupa ay si Adan at maya-maya ay lumitaw ang unang babae mula sa kanyang tadyang. Sinasabi nila na may nauna palang nilikha at hindi ito sabay. At isa pa ay ang sa unang aklat ni Samuel nalaman nila na pinatay ni David si Goliath nang hindi gumagamit ng espada, ngunit binaligtad ito ng sumusunod na pangungusap sa pagsasabing kinuha ni David ang espada ni Goliath at pinugutan ang kanyang ulo. Ang mga may akda ng iba't ibang ebanghelyo ay hindi lamang nahirapan sa maliliit na detalye, ngunit kadalasan ay hindi makapagpasya tungkol sa pinakamahalagang bagay kung ano ang eksaktong sinabi ni Hesukristo. Ang mga salitang nagmumula sa isang taong ipinako sa krus ay tila hindi malilimutan, gayunpaman ang kanyang mga alagad ay nabigo sa gawaing ito. Sa Ebanghelyo ni Mateo, nang namamatay na si Jesus ay sumisigaw ng aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Ngunit si Apostol Lucas ay iginiit na ang kanyang huling mga salita
ay Ama, sa iyong mga kamay ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Sa pangkalahatan ang lahat ay nakabatay sa Biblia at gaya ng alam natin, ito ay binago ng maraming beses pabor sa mga tao na ang kapangyarihan at impluwensya ay direktang nakasalalay kay Hesukristo at sa kanyang hindi mapag-aalinlangan ng landas ng buhay. Marahil maraming mga banal na kasulatan ang ibinasura bilang apokripa at ang mga teksto dito ay hindi magkatugma dahil ang mga ito ay nagsasabi ng isang ganap na katang-isip na kwento tungkol sa tagapagligtas. At iyon ang dahilan kung bakit ang mga pangunahing detalye ay napakagulo. Siyempre, kung magtitiwala ka sa Biblia o hindi ay isang bagay ng personal na pagpili.